Sapin-sapin with budbud naman ang lulutuin natin ngayong araw. Medyo rush order nga itong aking pa-order na ito dahil ito nga ay order sa akin ng aking suki. Nag-order si ma'am ng worth 300 pesos na sapin-sapin pero nag-request siya na sa tab ilalagay. Kaya naman isi-share ko na rin sa inyo ang recipe ko ng aking sapin-sapin. Isa ito sa mga bestseller ko sa aking mga kakanin. Ang unang gagawin natin ay isasangag muna natin itong pinakasapal ng nyog. So ito yung pinagpigaan ng gata. Kung magpapapiga kayo sa palengke, pwede nyong hingiin yung pinakasapal. So bali ito ay 2 cups. And then naglagay ako dyan ng 1/4 cup ng white sugar. Then nahaluin natin to until mag golden brown yung kulay niya. Huwag nating susobrahan ng pagluto dahil ito ay papait pag nasunog na. Pagka ganito na yung kulay niya, patayin na natin yung apoy at atin naman itong palamigin. Ito sa isang mixing bowl naman ay maglalagay tayo ng 2 cups ng glutinous rice flour. So, ito yung malagkit na giniling na bigas. 1 cup ng all-purpose flour. 1/2 cup ng white sugar. Then, i-mix lang natin yan. Ayan, after nating ma-mix yan, ay ilalagay naman natin itong 2.5 cups ng coconut milk. So, ito yung pinaghalong unang piga at saka pangalawang piga ng nyog. Then, maglagay tayo dito ng isang maliit na lata ng evaporated milk. So, Alaska yung gamit ko, 140 ml ata to. Maglalagay din tayo dito ng 1/2 can ng condensed milk. Then, mix natin until matunaw yung ating mga sangkap. After nating mahalo ay sasalain natin kasi marami siyang buo-buo. Bali, 2 beses natin itong sasalain. So, ayan, ito na yung ating sapin-sapin mixture. So, bali, hatiin ko to sa 2 dahil maglalagay tayo ng kulay. Kulay violet at kulay yellow ang ating ilalagay na kulay. So, ayan, haluin lang nating mabuti hanggang sa mahalo na yung kulay niya. Ito namang isa ay kulay yellow. So ayan, habang nagpapakulo tayo ng tubig sa steamer ay papahiran muna natin ang ating mga puto molder ng oil. Bawat layer ay maglalagay ako dito ng 1.5 tablespoon. So ang first layer ko ay kulay violet. So maglalagay tayo dito ng 1.5 tablespoon. Ayan, ang ating first layer ay isasalang natin ng 12 minutes sa low heat. So ganyan lang po yung pinakaapoy niya. Ganyan lang siya kalakas. Tapos yung ating takip dapat ay may tela para hindi matuluan ng ating mixture. So ayan, after 12 minutes, ilalagay naman natin itong ating second layer. So maglalagay din tayo ng 1.5 tablespoon. At isasalang naman natin to ng 15 minutes sa low heat pa rin. Then kapag naluto na ito, papalamigin muna natin ito bago natin ilalagay sa mga tub. So ayan, after lumamig na, inilagay ko na sa mga tub. Ganito ko nilalagay yung aking mga sapin-sapin sa tub. So, bali nakaseparate yung pinakabudbud ko. Ayan, sa isang tub ay 2 kulay ang aking nilalagay. So, bali yan ay 6 pieces at binibenta ko yan ng 60 pesos per tub. Etong suki ko na to ay lagi siyang umu-order ng sapin-sapin. Isa ito sa mga paborito niya bukod sa putong bigas or sa pichi-pichi. Kasi nung unang natikman niya nga ito ay talagang nagustuhan daw niya yung lasa at hindi siya masyadong matamis. Kung ayaw nyo ng budbud guys, pwede kayong mag-toppings dito ng cheese or latik. At ayan, ilagay na natin yung ating budbud. At ayun lang guys, kung nagustuhan nyo itong aking video, please paki-like and share naman. At pwede rin yung itong gayahin, malay nyo pumatok ito sa lugar nyo, 'di ba? At sinisigurado ko sa inyo, magugustuhan ito ng inyong mga suki. Bye! Thank you for watching!